Sabi nga ni Miss Maharlika, mga ate at kuya, involved sa narco-list, kasama sa narco-list si PBBM. Bakit wala tayong narinig patungkol dito? Oh. So, in a way, nanikluhod nga daw, di ba, si Senadora Amy kay PRRD na alisin ang pangalan ni PBBM sa narco-list. That was in 2017 onwards. May intel si Pangulong Duterte, may napupuntahan ng intelligence funds. Hindi ko alam kung may napupuntahan ng intelligence funds ngayon ni PBBM na halos 2 bilyon. Saan nila ginagamit ang intel? Sa pangtitik-tik sa mga vloggers na bumabati ko sa kanila? Ay, pasabog sa Marawi, may mga threat na pala yung mga yun. October pa lang yata, ganun na, nagbabanta na yung mga magpapasabog dun sa Marawi, sa MSU, sa school, na may mga namatay na mga nagsisimba na, misa kasi ng Catholic yun eh. Oh, meron na palang nakakaalam na gagawin yun, tapos in-ignore. Kaya di ba nagmamaktol si Miss Maharlika, kahit sabihin natin December 3 nangyari sa Marawi yun, December 2 nasa kasal si Kuting at saka si Queen Butod. Nakakayamot pa rin kahit hindi parehong araw. Nag-e-enjoy ka sa La Mierda, sa mga concerts ni Bamboo nung December 3 din. I think Sabado yun, or December 2, ganon. December 2, yung concert ni Bamboo. Same with the day na nasa Bagak Bataan yung mag-asawa na umattend ng kasal ng mga kilalang apelyido sa Pilipinas, mga mayayaman. Waang pakils. 'Di ba? Anyway, so going back, pag panoorin natin yung video ng panawagan ni hinahamon niya si Senadora Amy. Parang ang message ni Miss Maharlika, magsalita ka patungkol sa kapatid mo. May utang na loob ka sa taong bayan, may pananagutan ka, nagmakaawa kang alisin si yung kapatid mo sa narco list, ginawa ni PRRD. So, nasubaybayan baga ni Senadora Amy ang recovery ng kapatid niya kung napasama man sa narco list? Nag-quit baga kung involved man sa kalakaran ng Polvoron? Na-monitor baga ng bongga ni Senadora Amy para naman nung pagdating ng 2022 ay all-out support siya sa pagtakbo ng kanyang kapatid sa eleksyon? O wala na to, hindi na nagpupulvoron ang kapatid ko. Go na, suportahan ko na. At siya nga din ng utak ng match made in heaven baga yun, or match made in hell na unit team ng, di ba, BBM Sara, na andaing na inspire, andaing nabudol ng unit team. Even VP Sara, the number 1 na nabudol yan si VP Sara. Anyway, panoorin natin ang video ni Miss Maharlika at nananawagan siya kay Senadora Amy. Ang tanong, pakikinggan ni Senadora Amy, and even Direk Daryl Yap, actually nung sa mga unang part nito sinasabi na ni Miss Maharlika, Direk Daryl Yap, kausapin mo yung kaibigan mo, Senadora Amy, dahil baka mas mapanood pa ni Direk Daryl Yap to eh, 'di ba? Kesa si Senadora Amy. For sure, Senadora Amy baka i-ignore itong vlog ni Miss Maharlika. Trending po ito eh. Oh. Anyway, dapat panoorin ni Senadora Amy. Sana makarating sa kanya. So let's listen to Miss Maharlika. Speak now. I'm giving you at the end of this month. Dahil kung hindi ka magsasalita, I believe baka winarningan ka na rin ni Duterte. Okay? Baka na-warningan ka na mamili ka rin. Kasi pareho lang kami ng sentimiento. Bibigyan ka namin, okay, hanggang katapusan ng taon na ito. Then, kapag wala kang sinabi about kay Kuting, dahil alam mo naman ang katotohanan, part ka ng pambubudol na ito, i-redeem mo yung sarili mo sa taong bayan, hanggang December 31, at pag wala kami marinig na statement sa'yo na pagkukondina sa ginagawa ng kahayupan ng kapatid mo, ng sister-in-law mo, bubodya kinakata ng bonggang-bongga, na wala ng filter ang bunganga ko. Kasi yung bunganga ko, hindi ko nakokontrol yan. Kapag katotohanan at galit dahil sa ginagawa ninyo lahat, sa taong bayan, kayo, Kongreso, Senado, hindi ako natatakot sa inyo kahit hawak nyo ang bilyon. Do you think natatakot ako sa inyo? Kasi kung humarap kayo sa akin ng one-on-one na walang armas, kaka-practice ko lang, kaya kong judo or whatever, boxing. But sa seryosong usapan, huwag kayong gagamit, okay, ng kung anumang power na galing sa kaba ng bayan. Kaya ko kayong harapin mata sa mata, alindog sa alindog.
Mga hayop kayo, wala kayong pagmamahal, mga taksil. Kayo ang tunay na taksil. Tapos tuwing Bonifacio Day, tuwing Independence Day, tuwing lahat na lang ng may okasyon, 'di ba? Pambobola nyo sa OFW, kayo ay mga bayani, ganito chuchu. Kayo ay simbolo, lagi sikuting ganyan. Pero nandidiri kayo sa OFW. Dapat tayo ay mahalin natin ang ating bayan. Labanan natin ang mga pang-aapi katulad ng China. Tangina, kayo ang nang-aapi mismo bago pa tayo api ng China. Kayo ang nang-aapi the moment na ninanakaw nyo ang pera ng bayan, the moment na tinatransport nyo, least smugs, nagpapanalo kayo sa loto't maya-maya, kayo ang taksil sa bayan. Ang daming nakaratay dyan sa, ulit-ulitin ko yan dahil favorite ko yung sinasabi dahil yan ay na-experiensya ko. Mga nakaratay ngayon sa ospital, walang pera yung mga tao, imbes na ang social service ay nandiyan sa ospital, lahat ng mga indigent, hindi na magmamakaawa sa inyo, pupunta kay kapitan, pupunta kay mayor, kay governor, bibigyan nyo ng 5,000, nagmamakaawa yung tao kasi gagamitin nyo sa eleksyon. Uy, ang bait naman ni mayor, nagbigay ng 5,000. Ang bait naman ni kapitan, chuchu-chuchu. Pero Senator Amy, kung talagang totoo, dahil ikaw naman ang nag-arrange ng marriage made in hell, ni Sara at ni Kuting. Okay? Ngayon, ayusin mo yan. Magsalita ka, kailangan mawala na yung kapatid mo. Kasi incompetent. At dapat nga yan, oras-oras dinadrug test. Kasi nga, ipa-drug test nyo, baka ibang ihi na naman gagamitin. Diba? Yung COVID nga lang, kapike-pikean eh. Pineki nga, diba? Kasi nungalingan, yung pala, lingid sa kaalaman yun, nasa shoot fest sa Ilocos. Yan ang chika bumbu, mga palangga. Okay. So mga ate at kuya, tanungin ko kayo, you think magsasalita si Senadora Amy laban sa kapatid niya? Is blood thicker than water sa mga panahong ito? Ilaglag kaya niya ang kapatid niya? Binulgar na ni Miss Maharlika na lumuhod si Senadora Amy kay PRRD alisin si PBBM sa listahan, sa narco list. At hindi ni-reveal ni PRRD. At sabi nga po ni PRRD, parang yung message ay ganito, disiplinahin mo yung kapatid mo, turuan mo yung kapatid mo, pagsabihan mo yung kapatid mo na maging matatag sa pagharap ng problema. Dahil hindi solusyon, 'di ba, yung pulveron sa pagkatalo sa election. Harapin ang kanyang pagkatalo. 'Yun, 'di ba? Binanggit ni Ms. Marlica kanina. Harapin niya ang kanyang pagkatalo kay BFF Lenlen. Nahungkag ang buhay ni Kuting according kay Ms. Maharlika nung natalo nung 2016. 2017 yung narco list, yung drug war 2017. So pagkatalo, baka 1 year na na-depress ng bongga si Kuting Lawlaw. And then, nung panahon ng Kubida, year 2020, nakita natin na ang humupyak na tuyot na mayat. Kasi, di ba, umuusad na yung kaso, no? Yung recount protest na mukha namang hindi magawa ng paraan na i-reveal kung sino talaga yung nanalo. Actually, natapos na nga lang yung term ni PRRD at saka ni BFF Lenlen. Hindi man lang napalta ni PBBM si Lenlen. Si Lenlen pa rin ang declared na nanalo, natapos pa rin ni Lenlen hanggang 2022 ang kanyang pagiging vice president. So, from 2016 na natalo si Kuting hanggang 2020 na may Kubida, depressed siya. Kaya siya namayat hindi dahil sa Kubida, kundi dahil doon sa pulburon. And then 2020, 2021, siguro, di ba, nakita na natin si Kuting noong 2021, mataba na, pinayagan na yung mga caravan, meeting the Avance, 2022, campaign na nga, 2022 ng Mayo yung election, okay na siya, physically fit na, hindi na namayat sa Kubida or kung ano man ang naging dahilan ng kanyang pagkalosyang, pagkatuyot ng bonggang-bongga, no? Talagang nangulubot, tumabingi ng bongga ang mukha ni Kuting nung panahon ng Kubida. And dahil sa recovery ni Kuting, siguro nasa isip ni Senadora Amy, okay, suportahan ko na yung kapatid ko, kailangan maghiganti ito, no? Kung siya idadaya noong 2016, kailangan ngayon ay ikampanya ng bonggang-bongga, tamang-tama, match made in heaven itong BBM Sara Unity Team na sinuportahan. At actually si Senadora Amy ang nag-coin yata ng word na Unity Team na yan. Match made in heaven nga raw. Aroy, mga ate at kuya.
Ano ang magiging imik ni Senadora Amy? Sa tingin ko hindi kasi siya iimik patungkol, hindi niya ilalaglag ang kapatid niya. Kahit binulgar na Miss Maharlika na nagmakaawa siya kay PRRD. Hinahamon din ni Miss Maharlika si PRRD. O sige, PRRD, sabihin mo kung nagsisinungaling ako dito, di ba? Nasa narcolist mo yan. Nakiusap lang si Senadora Amy sa'yo. Kasi si PRRD, mga ate at kuya, mukhang malaki rin ang utang na loob kay Senadora Amy. Kung natatandaan nyo, nung tumakbo si PRRD noong 2016, na natalo nga si Kuting as Vice Presidential candidate, si Senadora Amy ang nag-iisang politikong tumulong kay PRRD sa kanyang pagtakbo. Right? Siya lang. Hindi kilalang candidate si PRRD ng 2016, nag-shine lang siya nung may presidential debate. 'Di ba? Or kilala siya sa Davao na, 'di ba, strong na mayor na ang Davao umuunlad, yumayaman, walang crime, walang, kung may droga man konti lang. Pero nung tumakbo si PRRD, walang kilalang supporter si PRRD kundi si Senadora Amy. Sinasabi rin yan talaga ni PRRD. So maybe that was the reason why umuo siya sa pagmamakaawa ni Senadora Amy. Pero ngayon, ni-reveal ni Miss Maharlika ang tanong. Aamin si Senadora Amy? Dead man na. Feeling ko kasi hindi siya aamin eh. Pero Senadora Amy, again, sino ang pipiliin mo? Ang kapatid mo or kadugo mo? Kaya pala may mga post na gano'n si Senadora Amy, kung mapipili lang ang kamag-anak. Hindi pala yun pertaining sa kamag-anak niya sa kasal, kay Queen B, by affinity, no? Or kamag-anak niya sa dugo na si Tamba. Baka pertaining na yun kay Kuting. Kung napipili lang ang kamag-anak, sana namili na siya. Kasi siguro pressured na yan siya. Hindi na maitatanggi na palpak ang kapatid niya. Hindi maganda ang performance, lumalala ang problema sa Pilipinas. Lahat ng desisyon, lahat ng plano, inuuna ang China. Gusto makipag-away ni Kuting sa China. Pumasok na ang ICC na kinukontra rin naman ni Senadora Amy dahil walang jurisdiction yung mga lintik na yan. Sikreto pinapasok, tinatraidor na Senadora Amy ng kapatid mo, si PRRD. Mananahimik ka pa ba? Ano sa tingin nyo, mananahimik pa rin si Senadora Amy? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.